Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-309 na kabanata. Ang resolution. Paano ko malalaman? Wika ni Noah. Ilang taon ang nakalipas, siya ay nagkaroon ng trabaho, sa luho ng mga mayayamang lalaki, na naipon sa kanyang paligid. Pero siya ay tumatanda na. Si Reginald ay tinapunan siya ng mga bagay na palaisipan, tungkol sa mga nangyari, 30 taon na ang nakalipas. Si Reginald ay pinanood siya na may pagkaawa sa mga mata. Ito ay dahil napunta ka sa kulungan. Ang mga ordinaryong mga babae ay hindi sapat sa iyo. Kung saan gusto mo pa ng higit. So nagpunta ka sa Washington, at nag-check-in sa hotel, at nakita ang iyong hinahanap. Isang tutuong maganda. Sinundan mo siya sa bayan, at pagkatapos ay isinama mo siya pabalik sa iyong hotel room. Ilang araw ang nakalipas, nakulong ka. Si Reginald ay tumingin sa paligid ng kwarto. Nang sandaling iyon, sinabi ni Reginald ang istorya sa lahat. Sinabi niya ito upang maging masama si Noah, kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. E anong ngayon? Galit nitong sagot. Siya ay anak ng isang mayamang negosyante. Umiling si Reginald. Iniisip mo pa rin na ang kanyang ama ay isang negosyante. Hindi. Siya ay isang anak ng mayor, na hindi pwedeng isapalaran ang reputasyon o ang karangalan. Kaya ipinakulong ka niya. Minanmanan ka niya, kaya noong nakalaya ka na, binantayan niya ang bawat galaw mo. At nang malaman niya ang tungkol sa negosyo natin, ginamit niya ang kanyang koneksyon upang sirain ka. Si Noah ay nabigla. Hindi niya pinaghinalaan ang tungkol dito. Noong araw na pumunta ako sa kulungan, nakausap ko ang mayor, at nalaman ang katotohanan. Sinabi ko sa kanya na ang kumpanya natin ay may magandang potensyal. Siya ay makatwirang tao, at napagtanto niya na maling sirain ang may magandang hinaharap na kumpanya para lang sa kapakanan mo. Sumang-ayon siya na huminto sa panghaharid sa iyo. Pero sa isang kondisyon. Sinabi niya na hindi ka pwedeng maging in charge sa negosyo. Hindi ko alam kung ito ay dahil gusto kanyang pigilan sa pagtatagumpay, o sa isip niya ay baka masira mo ang kumpanya. Kung hindi, ay magpapatuloy siya sa pagharas muli sa atin kung ikaw ang mamamahala. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kita pwedeng gawin board of chairman. Si Noah ay nagtataka. Hanggang ngayon hindi pa rin niya naiintindihan ang intensyon ni Reginald. Bakit hindi niya sinabi sa akin, sa isip niya. Pero napagtanto niya, na ang kanyang kaibigan ay gustong itago ang pagbabantes sa kanyang buhay. Kailangan niyang maintindihan na ang kanilang pagkakaibigan, ay mauuli sa hiwalayan, sa anumang gagawin niya. Si Noah ay malapit ng lumuhan nang tumingin kay Reginald, na nakatingin sa kanya ng may awa sa mga mata. Ang kanyang kaibigan ay pinoprotektahan pa rin siya hanggang ngayon, at tinridor niya ito. Halos sirain niya ang Fidelity Group ng 2 beses. Nagalit siya, at sinuntok ng 2 beses sa mukha, ang kanyang sarili. Pagkatapos ay lumapit ito kay Reginald, at lumuhod sa harapan nito. Patawad, halos wasakin ko na ang kumpanya. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Si Reginald ay lumapit dito, at tinulungan tumayo. Tumayo ka at tumigil sa pagsasalita ng mga walang kwenta, wika nito. Ako rin ay dapat sisihin, dapat ay sinabi ko sa iyo ang katotohanan. Laging may lugar para sa iyo dito sa Fidelity Group. Si Reginald ay pwedeng maging malupit, pero siya ay sobrang tapat sa kanyang kaibigan. Hindi aking kaibigan, wika ni Noah. Kung gusto mo talaga na maging maayos ito, kailangan mo akong patolsikin. Alam nating pareho, hindi ko kayang patakbuhin ang kumpanya, wika nito na may kaunting ngiti. Mayroon akong ibang mga kakayahan, pero ang magpatakbo ng isang negosyo ay wala sa mga ito. Tumango si Reginald. Sinabi niya na tatanggapin niya ang pagre-resign ni Noah, at bibigyan niya ito ng malaking bayad. Bilang founder ng kumpanya, hindi niya naisip na maghihiwalay at iiwan siya ni Noah. Si Noah ay nagpasalamat, at ang 2 matandang magkaibigan ay nagyakapan. Ang taos-pusong sandali, ay hindi nagtagal. Si Colin ay nakahiga sa lapag, habang nagkukwento si Reginald, pero ngayon ito ay dahan-daang tumayo na. Umaasa siya na walang makakapansin sa kanya. Pero nang tumayo siya, isang boses ang narinig sa kwarto. Colin, ano pa ang ginagawa mo dito? Ang lahat ng mga tao ay napatingin sa kanya. Sige, aalis na ako, sagot niya.
Pero babalik ako isang araw. Sasakupin ko ang bayang ito, tumalikod ito at umalis. Colin, hintayin mo ako, sigaw ni Daryl, habang nagmamadaling humabol. Nakapili na si Daryl ng kanyang panig. Si Colin ay hindi susuko, at ang pinakamabuting bagay ay manatiling kasama ito. Si Miriam ay sumunod kay Daryl. Bago ito umalis, tumingin ito kay Alex, pero walang bakas ng masamang hangarin. Nang sandaling iyon, ang lahat ng kanyang nararamdaman ay paghanga dahil sa mga nakitang ginawa nito. Si Alex ay nabigla at nalungkot nang makita ito. Si Daryl ay hawak na siya ng higit pa sa kanyang iniisip. Si Reginald ay lumapit kay Alex. Alex, maraming salamat muli. Hindi ko talaga lubos maisip ang mangyayari kung wala ka dito. Walang anuman, Mr. Drake, sagot ni Alex. Masaya akong makatulong. Pero ano na ang gagawin mo ngayon? Sigurado na hindi pa ito ang huling krisis. Umaasa ako na maghahanda ka. Ngumiti si Reginald, tama ka, sagot nito. Pero may guhit na pilak sa buong bagay na ito. Pero kami ay nabunutan na ng tinik. Ang mga traidor ay wala na, at alam na namin kung sino ang mga tapat sa kumpanya ngayon. Ang kailangan na lang namin gawin ay makumpleto ang mga bakante, ng mga tamang tao. Ikukonsidera din namin ang aming mga partnership upang hindi kami umasa lang sa mga malalaki. Alam ni Reginald kung papaano umuunlad sa pamamagitan ng advertisement. Natutuhan na niya ang kanyang pagkakamali. Ang lahat ng nasa kwarto ay tumingin sa kanya ng may paghanga. Maganda itong pakinggan, wika ni Alex na nakangiti. Maliwanag na hindi mo kailangan ng tulong ng iba kung ano ang dapat gawin. Humahanga ako sa inyo, Mr. Drake. Ngumiti si Reginald at ipinatong ang kamay sa balikat ni Alex. Kailangan kong ibalik ng mabilis ang Fidelity Group sa bilis ng aking makakaya, nang walang swerte. Magbabayad ako sa iyo sa loob ng 5 taon. Umaasa po ako sa mga sinabi niyo, Mr. Drake, wika ni Alex. Hindi importante sa kanya kung kailan ito magbabayad. Hindi mahalaga sa Clifton o sa Sultan ng Brunei ang oras. Hanggat magbabayad ang Drake, ang hangganan ay hindi mahalaga. Ang importanteng bagay ay tapos na ang krisis. Si Alex ay sumamang kumain kina David at sa kanyang mga kaibigan. Lahat sila ay nagtataka kung sino siya. Pero si Alex ay walang sinasabi tungkol sa kanyang sarili. Iniba niya ang usapan, at lahat sila ay iginagalang siya. Pagkatapos ng tanghalian, si Reginald at David ay inihatid si Alex sa airport. Bago niya iwan ang mga ito sa labas ng airport, sinabi niya na kontrolin ng media sa abot ng kanilang makakaya, at huwag payagan na isulat ang kanyang pangalan o ipakita ang kanyang larawan sa publiko. Ang sobrang exposure sa publiko ay magdadala ng atensyon sa kanyang pamilya, na ayaw ng mga ito. Si Reginald at David ay masayang sumang-ayon, at pinanood nila si Alex na umalis. Pumasok ito sa airport, at sasakay sa susunod na flight pabalik ng Baltimore. Nang makakita siya ng mauupuan, umupo siya at ipinikit ang mga mata. Wala siyang internet access sa eroplano. Ang gusto niya lang ay maidlip. Nang papikit na siya, isang magandang babae ang naglalakad sa gitnang pasilyo. Nakasuot ito ng itim at asul na jacket, na nagpapakita ng balingkinitan nitong figura. Ang buhok nito ay blonde at nakatali ng ponytail, at ang hikaw nito ay kumikislap, habang naglalakad. Mukha itong isang singer sa television. Sa isip ni Alex habang papikit, nagtataka siya kung nakita na ba niya ito dati. Nagising si Alex nang palapag na ang eroplano sa Baltimore. Habang naglalakad siya sa terminal, tumingin siya sa paligid upang tingnan ang magandang babae, pero hindi niya ito nakita. Nang lumabas siya sa airport, at naglakad, tumawag siya ng taxi, at sinabi na dumiretso ito sa paaralan. Sa likod niya, sa loob ng terminal, 2 lalaki ang nakatayo at pinagmamasdan siya. Ito ay si Chris Stedman at isa sa tauhan niya. Simula nang matalo sila sa kamay ng Clifton. Si Art ay palaging terrible ang mood. Hindi natigil ito sa pagtatrabaho, pero nagkulong ito sa kanyang bilya sa labas ng bayan. Hindi pa nakita ni Chris ang kanyang ama ng ganoon, at nag-aalala siya para dito. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama, mas lalo siyang nakumbinsi na ang kanilang pamilya ay tutuong nasira na. At ang lahat ng ito ay kasalanan ni Alex. Pero si Chris ay may tanong. Kailangan niyang malaman kung paano si Alex naging konektado sa Clifton.
At bakit ang isang magaling na martial arts ay nagtatrabaho bilang security guard sa paaralan? Hindi ito maintindihan ni Chris, at siya ay lubos na naguguluhan. Kaya niya sinusundan si Alex. Noong una, ang lahat ay normal. Pero nagpunta ito sa Washington, D.C., at sinabi ng mga tauhan ni Chris na nagpunta ito sa Fidelity Group, at nagawa nitong makakuha ng $500 million. Dito siya nagsimulang maghinala, na si Alex ang usap-usapan na anak na itinakwil ng Ambrose family. Ang pamilya Ambrose ay pinananatili ang pagiging low profile. Pero ang impormasyon ay lumantad, at tugma ito. Pero kailangan ni Chris ng katibayan. Si Alex ay konektado at mapanganib. At mapanganib gumalaw laban sa kanya. Pero kung ito ang hindi kapuri-puring anak ng Ambrose family, kung gayon hindi ito poprotektahan ng kanyang pamilya, pwedeng patayin ito ni Chris at gumawa ng mga hakbang laban dito ng walang takot. At walang maghihiganti. Chris, susundan pa rin ba natin siya, paalala ng kanyang kasama. Ang taxi na sinasakyan ni Alex ay papaalis na. Kailangan kong gumawa ng hakbang sa susunod, sa isip ni Chris. Hindi ko siya pwedeng sundan palagi. Nauubusan na ako ng pera. Nang tumalikod siya, para bumalik sa kanyang sasakyan. Isang magandang babae ang nakaitim at asul na jacket ang lumagpas sa kanya. Ito ang babae sa loob ng eroplano. Habang lumagpas ito sa kanya, may mahinang nasabi ito. Hindi narinig ni Chris ang sinabi nito. Pero ito ay tungkol sa pera, at may isang salita ang nang ibabaw, ito ay ang pangalan ni Alex. Ika-310 na kabanata. Ang kawalan ng kapanatagan sa salapi. Mabilis na nakuha ang atensyon ni Chris. Ang pagbanggit sa pangalan ni Alex ay tumama sa kanya na parang kidlat. Lumingon siya sa babae. Ang babae ay naglalakad palayo mula sa kanya palabas ng airport. Maraming tanong ang kanyang isip. Paano niya nakilala si Alex, sa isip niya? Baka matagal na niya itong kakilala. Kahit ano pa, magiging kapaki-pakinabang siya. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Base sa kanyang narinig na nabanggit nito, napagtanto niya na mayroon itong problema sa pera. May posibilidad na hinahabol niya si Alex, dahil sa pera nito. Kung tama siya, isa itong perpektong simula. Inilabas niya ang kanyang relo, at nagmamadaling hinabol ito. Ito ay mahabang proseso, pero posibleng gumana. Nang maabutan ito ni Chris, tinapik niya ito sa balikat. Nagbigay ito ng nakakainis na ekspresyon sa mukha, pero lumambot ito nang makita siya. Magiging madali lang ito, sa isip ni Chris, na nadagdagan ang kumpiyansa. Nakita na niya ang mga ganoon tingin sa mga babae, at alam niya ang ibig sabihin nito. Ipinakita nito ang relo at ngumiti. "Excuse me," magalang nitong sabi. "Sa palagay ko ay nahulog ito mula sa iyong bag." Nang makita ang relo, mas lalong nanlaki ang mga mata nito. Alam niya ang itsura ng mga mamahaling relo, kapag nakakita na siya ng isa. "Maraming salamat," sagot nito. "Ito ay regalo ng aking boyfriend. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, kapag nawala ko ito." Kinuha nito ang relo at mabilis na itinago sa kanyang handbag. "Palagi akong masaya sa pagsasauli ng mga bagay sa totoong may-ari," wika ni Chris. Palihim siyang tumingin ng may paghamak dito. Sinukat niya ang babae, at nabayaran na niya ito. Isang mabuting bagay sa mga tao ang pagiging sakim, sa isip niya. Mas madali silang pakinabangan. "Hindi naman sa naniniwala ako sa kapalaran," wika niya sa babae. "Pero mayroon akong oras na pwedeng ibigay, at ngayon ay nagtagpo tayo. Gusto mo bang mag-dinner kasama ako? Ako nang bahala." "Sige," sagot ng babae, mukha siyang nagalak sa offer nito. Si Chris ay tumawag ng taxi para sa kanila, at dinala ito sa mamahaling restaurant sa Baltimore downtown. Nag-order siya ng pinakamahal na putahe, para sa kanila, kasama ang pinaka-the best na bote ng alak. Ito ay napakamahal, at siniguro niya na mapapansin ito ng babae. Nang maka-order na sila, ibinalik niya ang buong atensyon dito. "Magkwento ka tungkol sa iyong sarili," nakangiti niyang sabi. "Hindi ko pa alam ang iyong pangalan." "Ang pangalan ko ay Melissa, 22 years old," sagot nito. "At wala akong boyfriend. Ang relong iyon, ay para sa aking papa. Ang buo niyang pangalan ay Melissa Kennedy. Ang kaparehong Melissa Kennedy na miyembro ng bandang Dream Chaser, na nagbigay ng muntik na kamatayan kay Debbie, sa kamay ni Lou Rock."
Pagkatapos patayin ni Alex si Lou Rock sa Azalea Guest House, pinatawad siya nito. Pero si Melissa ay hindi nakaramdam ng pagiging ligtas. Lumipad siya patungo sa New York dahil sa takot para sa kanyang buhay. Nang maramdaman niya na sapat na ang oras na lumipas, bumalik siya upang hanapin si Alex. Natatakot pa rin siya tulad ng dati, pero gusto pa rin niya si Alex. Siya ay isang Ambrose, at nagtatrabaho sa kanya si Sam Woodsworth at Ken Stokes. Kapag nakuha niya ito, ang kanyang buhay ay mapupuno ng yaman at kaginhawaan. At kahit ano pa ang mangyari sa pagitan nila, isusugal pa rin niya ang kanyang buhay. Sa kanyang isipan, nag-aalala ito, para sa kanya. Nang makabalik siya sa New York, si Alex ay wala na sa Washington DC, upang hanapin si Debbie. Hindi niya ito makita. Wala sa Preston University ang nakakakilala kung sino siya. Si Melissa ay nakipagkita kay Sam, na nagsabi sa kanya, na ito ay nasa Washington DC. Mabilis siyang nagpunta dito, pero hindi niya nakita ito. Umubos siya ng ilang buwan dito, upang hanapin si Alex, at ginamit niya ang lahat ng kanyang pera. Siya ay desperado. Kailangan niya ng pera, upang maipagpatuloy ang paghahanap, kaya lumipad siya sa Baltimore upang mag-apply bilang isang singer. Ito ang dahilan kung bakit niya nakasabay si Alex sa flight. At kung paano niya nakilala si Chris sa airport. Siyempre walang alam si Chris sa lahat ng mga ito. Ang nakikita lang niya, ay isang materyosang medyo mayamang babae, na malamang na nagsasaya, sa pagkuha ng mga lalaki kung saan-saan, upang pasayahin siya. Hindi ako naniniwala, wika nito. Paano ang isang katulad mo ay single pa? Dapat ay may marami kang lalaki, katulad ko. Single din ako, pero hindi mo ako inaasahan. Wala akong pag-asa. Pinalinaw niya ang kanyang mata, upang makakuha ng sagot. Mula sa reaksyon ng mukha nito, masasabi niya na ang kanyang mga salita ay tiyak na umapekto, katulad ng kanyang inaasahan. Sa palagay ko ay mataas ang aking standard, at hindi ako interesado sa mga ordinaryong lalaki, wika nito. Huminto ito, at nagnilay-nilay na tumingin sa lamesa. May kailangan akong makita, pagpapatuloy nito. Siya ay mula sa importanteng pamilya. Ang Ambrose. Narinig mo na ba ang tungkol sa kanila? Nasa kanila ang mayayamang mga tao na nagtatrabaho, para sa kanila, sa New York at Chicago. Nagpatuloy pa ito, nakita ko siyang pumatay ng tao, na parang balewala. Ang kanyang pamilya ay may lakas, katulad ng isang kalikasan. Ano sa palagay mo? Desperado siyang humahabol sa akin. Binili niya ako ng sasakyan at mga diamonds, pero tinalikuran ko pa rin siya. Si Chris ay tahimik na nakaupo habang nakikinig. Ang lahat ay umaayon. So, si Alex ay isang Ambrose sa isip niya. Katulad ito ng pinaghihinalaan ko. Si Chris ay palaging pinaghihinalaan na si Alex ay mula sa isang napakayamang pamilya. Maipapaliwanag ito ng mga maraming bagay na kanyang ginagawa, pero si Chris ay may pag-aalinlangan pa rin. Kung si Alex ay isang Ambrose, imposible na manatili siya sa level ng isang security guard sa isang university. Kahit na ang pamilya niya ay itinakwil siya. May isa pang kasagutan, upang makumpirme niya ang kanyang hinala. Ano ang pangalan niya? Alex, sagot ni Melissa. Tama ang kanyang suspetsya, walang pag-aalinlangan sa isip niya. Narito ka ba sa Baltimore upang makita siya? Nakangiting tanong ni Chris. Ang kanyang magalang na pagkukunwari ay gumana. Kailangan kitang balaan, baka ikaw ay ma-disappoint. Tumingin si Melissa dito nang hindi naniniwala. Bakit mo gustong malaman kung nasaan siya? Madadali mo ba ako sa kanya, tanong ni Melissa. Ang kanyang haliparot na pakikitungo kay Chris ay nawala. Gusto mo talagang makita siya, isasama kita, pagkatapos nating kumain, wika ni Chris. Ang pagkain ay naihanda na, at mabilis nila itong kinain. Si Melissa ay nagmamadaling makita si Alex, at si Chris ay uhaw sa kanyang plano, na paghihiganti. Nang matapos sila kumain, tumawag si Chris ng taxi, at nagtungo sa Johns Hopkins University. Ano ang dahilan, bakit mo ako dinala dito? Tanong ni Melissa nang huminto sila sa labas ng university. Si Alex ba ay pupunta dito? Sandali na lang at makikita mo, sagot ni Chris. Lumabas sila ng taxi, at isinama niya ito sa residential building. Habang papalapit sila sa pinto, si Chris ay pinahinto siya, at hinila paalis ng kalsada.
Nagtago sila sa sulok ng building, at itinuro niya ang security guard na nakatayo sa labas ng main entrance. Ayun si Alex, wika niya dito. Hinamak ito ni Melissa, pero nang medyo makalapit pa siya ng kaunti. Ang lalaking security guard na nagbabantay sa residential building ay si Alex. Ang kanyang isip ay nagsimulang umikot. Imposible sa isip niya. Bakit si Alex ay nagtatrabaho dito bilang security guard? Siya ay mayaman. Nang sandaling iyon, dalawang teacher ang lumabas sa building at kinausap si Alex. Si Melissa at Chris ay naririnig ang kanilang mga sinasabi. Alam mo, napakaswerte natin dahil may isang binata na mahusay upang protektahan tayo, wika ng isang guro at tumawa. Sana ang university ay itinatroto ka ng maayos. Tumawa si Alex, hindi ako pwedeng magreklamo. Ito ay katamtamang trabaho na may katamtamang bayad. Kailangan ko ng matutuluyan. Ang masasabi ko ay halos muntika na ako mawalan ng kabuluhan. Silang lahat ay tumawa. Si Melissa ay nabigla sa kanyang mga narinig. Bakit si Alex ay kumuha ng mababang trabaho? Pakiramdam niya siya ay nananaginip. Si Chris ay nakita ang palaisipan at pagkadismaya sa mukha nito. Nagdesisyon siya na gawin na ang kanyang balak. Alam mo, tama ka, si Alex ay kakaiba pero itinakwil na siya ng kanyang pamilya. Siya ay tutuong normal na lang ngayon. Ibig sabihin siya ay isang mahirap at walang kinabukasan. Ang kanyang pamilya ay walang pakialam kung anuman ang mangyari sa kanya. Isa siyang talunan, mapait na bulong ni Melissa. Gusto mo pa rin siyang makausap? Tanong ni Chris na nakangisi. At least mayroon siyang trabaho, o baka malamang mayroon din siyang bike. Sigurado ay pwede kayong mamuhay ng magkasama sa isang maaliwalas na paupahan. Hindi, tutol ni Melissa. Mula sa kanyang mga nakita, si Alex ay patay na para sa kanya. Ayaw ko na siyang makita, walang kwenta. Kung ganoon, umalis na tayo, wika ni Chris. Sa palagay ko ay sapat na ang nakita nating kalungkutan at kahirapan sa isang gabi. Kinuha niya ang kamay ni Melissa, at isinama paalis ng campus. Nang palabas na sila, nakakita ito ng itim na Mercedes-Benz na nakaparada, at hinihintay sila. Nang makita ni Melissa ang mamahaling sasakyan, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa kagalakan. Melissa, pakiusap, pumasok ka, wika ni Chris habang binubuksan ang pintuan. Masaya ako ngayong gabi. Gusto mo bang uminom sa aking lugar? Tumango si Melissa, naniniwala siya sa kanyang swerte. Kapag nagsara ang pinto para sa kanya, isang pinto muli ang magbubukas. Pumasok siya sa sasakyan. Nang makapasok siya sa sasakyan, inilabas niya ang kanyang cellphone at hinanap ang pangalan ni Chris sa Google. Mabilis niyang nalaman na ito ay miyembro ng Stedman family ng Baltimore. Siya ang tagapagmana ng isa sa pinaka-maimpluwensyang pamilya sa syudad. Kung babagsak siya dito, magiging maayos ang buhay niya. Nang pumasok si Chris at naupo, kumindat si Melissa sa kanya. Pagkatapos ay tinanggal nito ang bitones ng kanyang blouse, at nagpanggap na naiinitan. Si Chris ay ngumiti, nagpusa ito sa kanya. Sa kanyang isipan, puno siya ng paghamak. Para sa kanya ito ay walang kwenta pero soplada. Isa itong pilyang dalaga na gagawin ang lahat para sa pera. Ayaw niya dito, pero ito ay akma sa bagong perpektong plano na kanyang naisip. Melissa, masuyo nitong sabi. Habang kinuha ang kamay nito. Alam ko na ngayon lang tayo nagkakilala. Pero sa palagay ko ay nagsisimula na ako na magustuhan ka. Umaasa ako na pwede tayong magsimula na magkita palagi. Si Melissa ay sobrang saya. Ang kanyang magic ay gumana ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. At si Chris ay nabitag na. Sumang-ayon siya dito. Oo ba, sagot nito. Alam ko na medyo nakadistract ako sa ating dinner, pero gusto rin talaga kita. Siyempre gusto rin kita makita muli. Lumapit siya dito, at ipinahinga ang ulo sa dibdib nito. Mahigpit itong niyakap ni Chris, pero sa puso niya. Wala siyang nararamdaman kundi paghamak dito. Naging isa itong gold digger. Ito rin ay kakaiba, walang malay at isang hangal din. Sinabihan ni Chris ang driver, hindi pa tayo uuwi. Dalhin mo kami sa hotel. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.